Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Ito pong nakaraang araw po ay muli na naman pong naglabas ng sanction at pinatawan po ng sanction ito pong ICC President. Ito pong ICC President na isang Hapon na si Tomoko Akane. Pinatawan po ng sanction nito pong Amerika, mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita sa ginawa pong pagpataw ng sanction sa presidente po ng ICC na si Tomoko Akane. Mag-umpisa na po tayo. Naglabas ng sanctions ang Trump administration laban sa International Criminal Court at sa tagapamuno nito na si Tomoko Akane at senior trial lawyer Abdoulaye Sey. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, naglunsad siya ng diplomatic campaign noong nakaraang buwan upang i-dismantle ang ICC threat sa national sovereignty ng Amerika. Binigyan din niya na hindi dapat dalhin sa ibang bansa ang sinumang Amerikano para humarap sa anumang anya ay pretend offenses. Ang sanctions kontra kina Akane at Sey ay bahagi ng misyon ng administrasyon ni President Donald Trump na ipagtanggol ang mga Amerikano laban sa anumang pag-usig ng ICC. O mga kababayan, buti pa ang Amerika, mga kababayan, at ay pinaiiral po nila ang kanilang sariling sovereignty, mga kababayan, ang kanilang soberenya, at pinaiiral po nila ang kanila pong justice system. Hindi po ba? Hindi po sila nagpapamigay at hindi po sila papayag na ipamigay ang kanila pong kapwa kababayan Amerikano sa ICC na tinatawag pong sindikato di umano, dahil natuklasan po natin sa mga ex-soldiers, ex-bodyguards, ex-marine na ang ICC ay tumatanggap ng suhol di umano, male-maletang pera para lang po sa sinasabing pagkidnap sa dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? At tayo po'y nagtataka rin, mga kababayan. Bakit po nananahimik ngayon sa ganito pong aksyon na ginagawa ng Amerika? Lalong-lalo po sa pagkundina at gusto na pong ma-abolish ang ICC. Bakit po nananahimik ngayon ang pamahalaang tinatawag ng kanyang atin na bangag? Bakit tahimik sila sa issue ng ICC? Lalong-lalo po sa Amerika na pinababagsak ang ICC. At isang damukal na pong sanction ang nangyayari po sa ICC ngayon. At ngayon po, ito po, presidente naman po ng ICC na si Tomoko Akane at yung kanila pong lawyer na si Sey ay kasama rin po sa sanction. Bakit nananahimik po? Pati po ang mga makakaliwa na grupo nananahimik. Kamusta na kaya si Conti? Tahimik na tahimik po sa issue ng Amerika sa pagpapabagsak sa ICC ang mga makakaliwang grupo. Kamusta na kaya? Sila Trillanes. Bakit hindi na nagsasalita ngayon si Trillanes pagdating sa ICC? Ganon din po yung abogado nila na si Conti. Kamusta na kaya na laging laman ng balita pagdating sa ICC? Lalong-lalo po si Trillanes na ang ating justice system ay parang ICC na ang may-ari. Pag-aari na po ng ICC ang ating justice system. Bakit nananahimik po sila ngayon? Pati po sila Dilema, sila Hontiveros, di ba? Ang grupo ng Makabayan Black. Bakit tahimik na tahimik po ngayon sa ICC? Bakit kaya? Di po ba? Dahil nakikita na kaya nila ang pagbagsak ng ICC? Dahil hindi na po papayag ang Amerika ng ICC, mga kababayan, ay nagagamit sa politika, lalong-lalo po pag merong nanunuhol at may nagpa-fund, nagbabudget sa kanila, di umano, para lang mapabagsak
ang mga dapat at gustong pabagsakin, katulad po na nangyari kay dating Pangulong Duterte. Kaya nga nakakakita po tayo ng pag-asa. Di po ba? Nakakakita na po tayo ng pag-asa na ang dating Pangulong Duterte, kung magtutuloy-tuloy po ang ganitong aksyon na ginagawa ng Amerika dito po sa ICC, ay napakaganda pong pag-asa para sa dating Pangulong Duterte at sa atin na grabe po ang ginawa ng ICC sa ating bansa. Talagang niyurak po ang ating soberenya, pati po ang ating justice system na nagpapanksyon. Nagpapanksyon po ang ating justice system. Dahil sa katunayan, nakapagpapakulong pa sila ng senador. Dating congressman, nakukulong. Hindi po ba? Dating senador, napakulong dahil sa sinasabing campaign fan, napakulong nila. Umiiral ang justice system. Nakapagpapakulong. Napakulong si Estrada. Si Revilla, nakalaya. Mga contractors, napapakulong nila. Hindi po ba? Mga DPWH secretary, napapakulong. Bakit umiiral ang ating justice system? Magpapatapong ka ng dating Pangulo na hindi man lang nakakuha ng due process at hindi man lang nakatikim ng Korte ng Pilipinas ang dating Pangulo. Ipinatapon mo. Hindi po ba? Samantalang ginagamitan mo rin ngayon ng batas at korte ang ipinakukulong mo sa bansa. Talagang nakita mo na ang ginawa nilang pagtetraidor at paghuhudas sa dating Pangulo. Hindi po bang matinding pamumulitika gamit pa ang pera ng taong bayan? Kaya po tayo natutuwa at tayo po masaya at sana po'y magtuloy-tuloy na po ang ginagawa po ng Amerika na ito pong ICC ay tuluyan na po sanang mabuwag. Mabuwag na po sana ng tuluyan itong sindikato na ito, di umano. Sindikato, di umano. Pagka ang bansa ay kayang-kaya't mahina at merong leader na susuporta sa kanila, ito'y isang isang weak at gumagamit pa ng pulburon, ay kayang-kaya po nilang pasunurin, mga kababayan, at gamit pa ang pera ng bansa. Hindi kaya? Kaya tayo po natutuwa. Sana po magtuloy-tuloy na po yan dahil hindi rin po papayag ang Amerika na sila po ay makontrol at pagharian po ng sindikato, mga kababayan. At syempre po, diyan po tayo humahanga sa Amerika pagdating po sa kanilang justice, sa kanilang sovereignty ay ipinaglalaban po nila yan, mga kababayan. Meron pong paninindigan ng Amerika sa kanilang soberenya. At syempre po ang kanilang justice system ay umiiral. Hindi po katulad ng ating bansa, mga kababayan. Talagang kayang ipamigay ang ating soberenya. Kayang ipamigay sa banyaga at hindi po kinikilala ang ating judicial. Yan po ang pinakamabigat. Pagdating po sa kalaban sa politika, hindi kumikilala ng judicial, mga kababayan. Bagkus ipinamimigay pa pagkalaban sa politika. Dahil sa katotohanan po, mayroon pa pong senador na gusto nila ipatapon dyan sa ICC. Hindi po ba? Kaya nananahimik pa sila ngayon. Tahimik pero kumikilos po ng pailalim. Di po ba? Ganyan po ang mga traidor. Talagang titirahin ka niyan pag nakatalikod ka. Hindi po ba? Kaya mabuhay po at tayo po masaya sa nangyayari po. At sana po dumating na po ang panahon sa lalong mabilis na tuluyan na po itong mabuwag. Dahil pag nabuwag na po ito pong ICC, ay wala na po silang magagawa at tuluyan na po makakauwi ang dating Pangulong Duterte. At hindi naman po titigilan ng Amerika yan. At sa katunayan, marami na rin pong bansa ang
umaalis po, nagwi-withdraw ng kanilang suporta diyan po sa ICC na tinatawag pong sindikato di umano dahil wala naman pong alam na usigin ang ICC, puro po mahihirap na bansa. Yun lang po ang nakikita ng mga tao at ng mundo. Puro mahihirap na bansa ang kanila lang pong tinututukan. Totoo naman po yun, mga kababayan. At syempre nakita rin po ng buong mundo at ng Amerika ang grabing ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Nakita po nila yan kung paano po ginawa ng ICC. Talagang hindi po nasunod ang kanilang Rome of Statute. Ang Rome of Statute ng ICC, dahil nga po nagamit sa politika, ay hindi po nasunod. Dahil ano po ang Rome of Statute nila? Hindi po sila pwedeng pumasok sa isang bansa kung nagpapanksyon naman ang judicial sa bansa. Nagpapanksyon po ang ating judicial, ang ating mga korte, pati Korte Suprema. Hindi po ba? Pero pinasukan nila. Hindi po ba? Hindi naman po tanga ang ibang bansa katulad ng Amerika. Bakit ka pa naglagay ng Rome of Statute? Ikaw rin pala ang lalabag. Anong klase kang human rights? Anong klase kang International Criminal Court? Unang-una kang lumalabag sa batas mo. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang aksyon ng Amerika dito po sa kanilang presidente na si Tomoko Akane. Mabuhay, mabuhay po kayo, bansang Amerika. Tuloy-tuloy nyo lang po yan. At kami po'y umaasa na isang araw ay tuluyan na pong mabuwag yan nang ang aming dating Pangulo ay makabalik na sa bansa dahil sa ginawa po ng presidente ng aming bansa ng walang utang na loob. Walang utang na loob. Hindi po ba? Dahil po sa kasakiman, sa pera at kapangyarihan, di umano. Thank you po mga kabayan. Maraming salamat po sa inyo sa gusto po ng ating tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyo mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, kay Jem Aris from United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, kay ako si Pilam, Ani Jo, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Mary Natividad Bilden from Netherlands, Gayat Siena, Mila Yi, Jesus Valdipena, Rolando Guerrero, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am Elvis Sermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, Romulo de Binagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. Thank you po. At tis-tis lang po tayo mga kabayan at samahan po natin maraming dasal at panalangin nang tayo po'y maingatan. God bless po sa inyo lahat. Muli po, paalam, sa muli, bye-bye.